kahit gaano siya ka-successful, walang magagawa ang pera pagka mamamatay ka. Pagka may mangyari sa'yo, kasakit ka. So, it makes you focus on the more important things in life. You have to, you have to give up a lot of things para matutunan mo siya. Pero it's naging worth it siya eh. Naging worth it siya in the end. Ang advice nga dyan is you have to urinate 2 liters a day. Hindi drink. You have to urinate 2 liters a day. So dapat marami doon. So dapat ang iniinom mo, mga 2.5 to 3 liters a day. Kasi pag wala kang ginagawa, wala na sa katawan mo is mga 500 na yun. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Dr. Joseph Michael Ursua, isa pong urologist at isang musiko. Nagtapos po siya ng kanyang pagdodoktor sa Universidad ng Santo Tomas at nagkaroon po siya ng special training sa Guangzhou Medical University sa China. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong perspektibo, landas, pagkatao at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating katotohanan ng ating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Doc, JM, maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation ko na mag-guest ka. Sobrang honored ko dahil si Doc pala, nagkakatambayan kami at nagkaka-jam kami sa Tiny Bar, yung tambayan namin mga musikero. Tapos, alam ko na doctor siya, pero nung hiningi ko yung CV niya para sa intro, nagulat ako, napakabigating doktor. Nagugulat ako minsan. Na-humble ka talaga sa mga nakakasama mo. Doc, sobrang bilib ako kasi sobrang humble mo talaga. Kasi nakakatawa. Tsaka, pag nagkikwentuhan tayo sa Tiny Bar, isa ka sa pinaka-interesting nakakwentuhan eh. So, punta na tayo sa unang-unang tanong. Doc, para sa'yo, what does being a healer mean to you on a deeper and human level? Healer. Pagiging doktor. Well, I guess bata pa kasi ako. Parang, kasi lolo ko doktor. Tatay ko doktor. Urologist din yung tatay ko. Parang, I really grew up in that environment na yung lolo ko, nakikita ko, pediatrician yung lolo ko. Tapos, daddy ko, urologist din. So, nakakasama ko sa mga clinics. Parang, nakita ko, yung trabaho nila doesn't stop. Even at home. Dala nila yung trabaho nila sa bahay na. So, parang, siya eh, it's not really a job eh. Para siyang vocation. Para siyang pare. Parang hindi mo naman pwedeng itigil na, hindi ako doktor ngayon. Pag may nakita kang problema, parang nasa sa'yo na you want to try to do something about it eh. So, parang I look at being a doctor na parang vocation siya. Vocation talaga, no? Kumbaga, Doc, kailan mo, ilang taon ka nung nasabi mo sa sarili mo na gusto ko na maging doktor talaga? Hindi ko, parang binrainwash yata ako ng magulang ko. Hindi ko alam. Ever since bata pa lang ako. Kasi nakikita ko nga, daddy ko okay naman. Sa probinsya kasi kami, sa Naga kami. So, may oras naman siya. We get to spend lunch together. Parang nakita mo yung balance ng buhay. Okay lang siya eh. Okay lang siya. Tapos, sinasama ako ni daddy sa ORs dati, sa clinics niya. Nakita ko yung ginagawa niya. And it was pretty interesting. Ang galing na sinabi mo, no? Na kasi na hindi ka nila finorce, pero technically, pinakita nila sa iyo yung mundo para sa sarili mo. Ma-appreciate mo yung trabaho. Doc, matanong ko lang, kamusta ka naman nung bilang estudyante ng mga elementary at high school? Elementary high school, I was, hindi ko naman masabing yung bumabagsak ako, pero, hindi ako top. Hindi ako yung top ng class, pero nasa honors class ako. Nasa honors class ako ng elementary high school, pero doon sa honors class,
Medyo, Ikaw yung medyo... Kumbaga sa lahat naman ako yung medyo ikaw patawa. Ako yung medyo patawa dun sa honors class. Ang view ko sa ganyan, Doc, yun yung mga tunay na matatalino kasi kita nila yung balance ng buhay. So, yun. Tapos, college, ano na, medyo nagsimula na tayong to go out with friends. Actually, hindi eh. Actually, to go out with friends more. Tapos, medyo, yung ano ko, yung college ko, kumbaga, passing. Above average, ganun lang. Pero never ako nag-excel talaga in any subjects. Kailan nagsimula yung pag-excel mo? Kasi ngayon, parang yung trajectory ng karir mo, dire-diretso paangat eh. Hindi naman talaga siya, well, ako sa tingin ko, hindi mo kailangan maging, yung parating magaling na magaling all of the time. Parang kailangan lang consistent ka. Totoo yun. Yan Kasi, talaga yung consistency. ang dami kong, may mga classmates ako na sila yung valedictorian ng elementary high school. Nababurnout eh. Napapagod din sila eh. I've seen, parang after a while, especially mga nag-start early, mga achievers ng elementary, high school, college, tapos medyo naglalaylo sila. Naglalaylo pagdating sa college, pagdating sa Ako yung trajectory ko, laylo ako forever. Hindi, feeling ko ano lang. Nagseryoso ako residency na talaga. Sa residency na. Kasi, med school, kailangan mo talaga magseryoso ng med school eh. Pero, kailangan mo rin mag-enjoy sa med school. Kasi pag hindi ka nag-enjoy sa med school, medyo masisiraan ka ng bait. Kasi si Doc po, kung hindi nyo nalalaman, magaling na musikero rin po si Doc. Multi-instrumentalist siya. Nagda-drums, nag-gitara, nagda-bass. Nun nga, kasi musikero ka nun, panigurado, musikero ka na bago ka pa mag-medicine. Paano mo naman napagsabay yung pagtugtog at pagdodoktor? Mahirap. Elementary, hindi. High school ako nag-start mag-play ng bass. Yung cousin ko from the US tumira sa amin nung second year high school ako. May dala siyang bass, tapos may gitara kami sa bahay. Tinuturuan yung, bassist talaga siya si Garrett. Si Garrett Summers. Tinuruan niya ako mag-bass kasi bassist talaga siya. Tapos marunong siya mag-gitara para pwede kami mag-jam. Tapos nung umalis siya after 1 year, medyo tinuloy ko lang. Tapos sumali ako Youth for Christ. Tapos doon ako natuto talaga tumugtog sa Youth for Christ. Tapos college, nagbanda-banda na. Late high school. Tapos early college, doon ako nagbanda-banda talaga. Yung college, okay pa magbanda eh. Walang problema. Nung med school pero mahirap na. Kung minsan may mga gigs na nasa coffee shop ako nag-aaral, pagka tutugtog na kami, doon lang ako pupunta. Nakakatugtog ka pa rin. Nakatugtog pa rin naman ako. Grabe pala talaga yung passion mo sa music. Kasi halos lahat nakita ko nag-med school, talagang parang nawala yung buhay nila. Kahit yung mga girlfriend, kahit yung mga tropa, nawawala talaga. Hindi naman. Pero yung grades ko sa med school was sobrang average lang. Hindi, basta importante. Basta di lang ako bumabagsak. Yun yung goal. Basta hindi ako mahuhuli. Kasi importante rin yung ibang aspect ng buhay mo eh, di ba? Oo, totoo yun. Doc, paano naman napunta yung leaning mo sa urology naman? Dahil nga magulang mo. Dad ko urologist. Tapos, saka as a field, medyo very diverse ang urology. Meron siyang medical aspect. May medical management siya. Tapos may surgical management din siya. Tapos, wala masyadong emergencies. So, medyo yung balance ng trabaho saka ng buhay medyo okay. Nakikita ko din sa tatay ko eh. Tapos, nakita ko rin, initially, nag-try ako to get into neurosurgery. Nag-apply ako ng neurosurgery. Hindi ako natanggap, which was, I think, a blessing in disguise. Tapos, nakita ko afterwards yung buhay ng neurosurgeon. Grabe. Hirap. Ang toxic niya. Sobrang busy. Puros emergencies. Gets. So,
Sa ano ba? Sa mundo ba ng urology, ano yung kadalasan kung, yun nga, yung kung worst case scenario nagkaka-emergency? Ano mga emergency cases yun? Kasi hindi nakakaihi ang pasyente. Umiihi ng dugo. Ang ano lang naman, usually, pinapalagyan mo ng catheter. Tapos, usually okay na. Oo nga eh. Pero yun nga, pag Or nagkikwentuhan... pain, kidney stones. Pag Yes, nagpa-pain ng kidney talaga, no? stones, bibigyan mo ng pain relievers. So, hindi siya yung emergencies na kailangan mo tumakbo talaga. Oo, yung biglang pwede ka na mamatay bukas. Pagka kung sakali. Oo. Doc, ano naman, nung nagre-residency ka, meron ka bang experience nun sa emergency or sa hospital na parang binago yung trajectory ng buhay mo or binago yung takbo ng buhay mo or philosophically ba? Well, wala naman. Sa emergency room, sa emergency nung residency. No. Strike that. Yung residency actually yung nagbago ng trajectory ng buhay ko. Yung mismong kabuuan. Yung buong residency na yun. Kasi sanay ako medyo petiks-petiks. Nung nag-residency, totoong buhay na siya eh. Totoong buhay na. Pasyente na talaga yung hawak mo eh. So, hindi ka pwedeng petiks-petiks talaga. Totoo. Tapos, yung mga seniors, yung mga ahead sa akin, very, very strict. So, doon ako medyo tumigas, doon ako medyo naging bato. Doon ako nahubog sa residency. And parang ngayon kasi iba na yung kultura eh. Sa residency ngayon medyo very lenient na sila. Hindi ka na pwede masyado pagalitan. Pero for me, parang that formed character for me na kasi pressure, kailangan. kasi ako medyo laid back ako na tao eh. Tumutugtog ako, umiinom ako. Nung pagdating nung residency tapos yung pinupukpok ka na talaga na kailangan mo to gawin. Hindi pwedeng hindi mo to magawa. Tapos pag may hindi ka nagawa, may consequence. Like ano mga consequence? Kita mo sa pasyente. I get so. May kita mo sa pasyente. Hindi lang sa papagalitan ka na seniors mo. May kita ka sa pasyente na, hindi pwedeng hindi to magawa or pag may kailangan ipasok agad sa surgery, kailangan mo magawan mo ng paraan. Maayos lahat ng labs, mapa-clearance mo. So, talagang matugon. Oo. Saka may kita mo yung urgency ng ginagawa mo na kung ano yung ginagawa mo really matters. So, yun yung nagbago sa outlook ko sa buhay. Ito sa residency. Kung mapag-usapan lang natin yun din nga sa residency. Siyempre, mangyayari sa buhay ng isang doktor yung may pumapanaw na pasyente. Ay, oo. Matanong ko lang kung gusto mo lang ma-share. Paano mo hinandle yung unang-unang pasyente mong yun? Masakit siya. May mga deaths na wala ka nang talaga magagawa. Dumating yung pasyente, aksidente, marami yung tama, you try what you can do. Pag namatay yung mga ganon, hindi siya parang expected mo siya. Pero may mga patients na medyo malapit na sa'yo, matagal mo ang inalagaan. Tapos yung parang wala kang magawa, you try your best, yun, medyo masakit yun. Masakit. Kasi nagiging actually, yung doktor din ni tatay, as in dahil more than 10 years na namin siyang parang kang family friend na rin talaga. Actually, nangyayari talaga siya. Mahal na rin talaga nung doktor yung mga pasyente. So, tanong ko lang, Dok. Siyempre, matagal mo nang ginagawa yan. Darating ba sa point na medyo mas madidesensitize ka na sa ganong mga pangyayari? Or parang every time medyo may kirot pa rin talaga? Parati meron eh. Parati naman siya meron. Tapos every time, i-backtrack mo kung ano nangyari. Titingnan mo kung saan nagkamali, kung meron ka bang ginawa. Parati siyang merong kirot. And at the same time, dapat may matutunan ka. Learning dapat may matutunan ka. Parang magiging walang saysay yung death ng pasyente kung wala ka natutunan doon. Dok, kung makapagbigay ka ng isang specific example ng case na parang yung natutunan mo after that case is medyo naging malaki rin talaga yung impact sa practice mo. Specific? Well, nothing specific naman. Nothing specific lang. Pero, I guess, pagka may patients na
Ay, sorry. Ay, kapatid ko. kahit ano. Wait lang. Wala ko, kapatid kami. Meron siyang ASD. Oo. Oo. Ay, lang natin. Kahit, Balik tayo doon. kahit naman hindi deaths kahit morbidities lang, habang nagkaroon ng problema, naglagnat yung pasyente, dinugo yung pasyente, parang iba-backtrack mo, titignan mo kung ano nangyari. I think ang key na take away ko doon sa pag nagkakaroon ng morbidities or complications, una mong titingnan na ano yung pwede ko matutunan dito. Yes. Always. And I think that's true with life as well. Yeah, oo. Pag may nangyayaring masama, parang ang tawag ko nga doon tuition . Tuition, yung sacrifice diba? mo for that learning. No? Oo, di ba? Para yun yung, kumbaga, yun yung binayad mo. Oo. Kasi dahil may natutunan ka. Kasi magiging senseless yung mga pinagdadaanan mo problema. Wala kang matututunan. Oo, pag sabihin mo lang, okay lang yan. Oo. Doc, ito, matanong ko lang, medyo pasok tayo sa philosophy or sa view mo nga sa buhay. Siyempre, marami kang nasaksiyang mga masasaklap na pangyayari. Like, yun nga, kamatayan. Usual sa'yo yung pag nakakakita ka ng kamatayan. So, pagdating sa sarili mong buhay, ano yung epekto nun on how you see your mortality ba? Medyo mabigat, pero... How I see my own mortality. Well, actually, myself, hindi naman talaga siya nagbago. I've always been a believer na parang meron lang tayong certain na time dito sa mundo na we have to make do kung ano yung pinakamagandang pwede natin gawin dito sa mundo. 'Di ba? Pero in terms of, well, may kita mo yung fragility ng tao. Kung gaano ka-fragile yung tao. Sa mga accidents, may kita mo na kahit gaano siya ka-successful, walang magagawa ang pera pagka mamamatay ka. Pagka may mangyari sa'yo, kasakit ka. So, it makes you focus on the more important things in life. Totoo yun, totoo. So para sa'yo, Doc, ano yung mga most important things? Pamilya, definitely. Nakita ko nga yung Facebook mo, sobrang family man mo pala. No? Ilan anak mo? 5? 2. 5, grabe. Ay, hindi. Ay, nakita ko kasi yung picture. Dalawa lang. Hindi, mga pamangkin ko yun. Mga anak ng ko. Ng brother-in-law ko. Oo. Hindi, kunyari, kung may i-detalye mo pa, pamilya, ano pa yung mga ibang... Pamilya. Of course, trabaho. This work is... Kasi nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. I actually like this. Natutuwa ako sa work ko ngayon. Medyo specialized na kasi yung ginagawa ko. I handle mostly kidney stones. Mostly kidney stones. I do a little bit of prostate. I do a little bit of hernias. Pero mostly, more than 90% ng ginagawa ko, kidney stones na. So I think saka yung pagtutugtog. Ayun nga talaga nabibigyan mo siya ng oras. Oo. Hindi kasi sayang Oo. Sayang siya Hindi ba marunong na ako marunong na ako tumugtog nai-enjoy ko yung pagtugtog. Kung iiwan ko siya, parang sayang. Sayang talaga. Parang magaling ka magluto. Tapos biglang ba't di ka magluto? Totoo. Di ba? Sayang, magaling mag-drawing. Ba't di ka mag-drawing? Sayang Sayang siya. Saka pa nagkikwentuhan tayo, dati naalala ko, nasa Bigs kaya tayo, sinabi mo talaga, hindi, kailangan ko to hindi talaga pwedeng wala, kailangan ko to No? Kasi, parang to break the monotony din. Kasi medyo routine araw-araw, ito ginagawa ko. So sometimes, kailangan din na may ginagawa kang iba. Na medyo pamilyar din, na masarap. Masarap talaga tumugtog Sarap di ba? tumugtog Sarap talaga yung, tumugtog. Yan yung experience na minsan yung ibang tao na hindi musikero, parang hindi nila magets yung sobrang passion na kahit minsan, wala kang kinikita, wala kang, kahit wala nanonood minsan. Pero yung mismong tumutugtog ka lang na may iba kang musikerong pare-pareho kayo ng trip, tapos ginagawa niyo yun. Kahit wala nanonood, ang sarap talaga tumugtog. Sa totoo. May certain rush may certain na adrenaline rush. Yung pag, sa malaking stage. May certain, parang ganun pag nag-o-opera, Chong. Pag nag-o-opera ka, may certain adrenaline rush din. Bakit ba inaantok ka? Pag nandoon ka na, pag ikaw na yung nandoon, mawala siya. Yes, parang may flow state din doon, no? Oo. Tapos, go automatic siya. Pagkatapos, doon maramdaman yung pagod.
Nakakatawa siya. Ganun din ang tugtog. Ang tugtog, di ba pag na-stage ka, biglang mabubuhay ka. Tapos, in tune ka sa lahat ng naririnig mo sa stage. Yun yung tinatawag din ng flow state nga ata. Yung parang nawawalan na yung, kahit yung consciousness mo dun sa ginagawa mo, parang nawawala na parang hindi mo na iniisip yung ginagawa mo pero lumalabas ng maganda. Doc, ano naman? Yung dun sa pag-opera mo daily sa kidney stones. Mapag-usapan lang natin. Ano ba talaga yung causes ng kidney stones para maiwasan ng tao yun? Kasi ako minsan takot ko rin yan kasi mahilig ako sa masarap na pagkain eh. Mostly diet saka genetics eh. Diet, yung masyado maalat, masyadong heavy sa meat, tapos kulang ng tubig. May mga certain foods na na maraming promoters ng stone formation, pero ang pinaka nasa katawan ng tao. May mga tao na mahirap lang talaga na kumbaga nahihirapan siya ilabas yun. Yung mga factors na para mag-develop ka ng stones. May mga tao na never develop stones in their lives kahit anong kainin nila. Pero di ba, matanong ko lang, hiwalay ang kidney stones tsaka yung mga hindi related ang problema ng kidney stones ang nagiging problema ng CKD, di ba? Well, pwede siyang maging cause ng CKD. Pwede siya maging cause ng CKD. Pero the more common causes of CKD is the more common na diabetes, hypertension. Diabetes, hypertension pa rin. Pero ang CKD, halimbawa, meron kang kidney stone, tapos nagbara, yan, magkakaproblema din yung kidney stone. Kasi takot ko yan kasi lola ko sa CKD na ano siya, nagka-CKD siya. Tapos tatay ko, diabetic and may hypertension. Kaya parang, oh my God, nasa lahi talaga na. Ano naman, Doc? Kamusta naman yung, di ba, yun nga, lagi ka na sa hospital, tapos tumutugtog ka rin. Paano mo naman binabalanse yung professional life pagdating sa pamilya naman? Ano naman yung tugtog naman, bihira naman siya eh. Hindi naman siya yung gabi-gabi. Hindi siya gabi-gabi. Pagka merong opera kinaumagahan, hindi ako pwede lumabas ng gabi. Hindi ako, I try to make it a point, I sleep early, while rested ako para, saka ang ORs ko early in the morning is 7 a.m. usually. Ganun. 7 a.m. Ikaw nag-i-schedule or kadalasan lang? Mas gusto ko mag-opera ng ganong morning person ka talaga. Ang galing no, kahit musikero ka, morning person ka, no? Mas mahirap kumbaga mas maganda yung state of mind mo pagka early, pagka umaga. Mas maganda. Pag nag-opera, may mga times natin nag-opera yung gabi na, mga 6 p.m. Ayoko. Iba yung, kumbaga parang medyo nagmamadali ka ng konti kasi gusto mo na umuwi. Totoo. May ganun nga pagka-late na. Pag sa pamilya, paano mo? Sa pamilya, naman ang work ko, hindi masyado hindi siya sobrang heavy. Medyo kakaiba nga yung practice ko kasi, yun nga, I go to different provinces, tapos nag-oopera ako doon. Pero afterwards niyan, libre na ako. Okay. Ang clinics ko Tuesday, Thursdays lang. Tapos, as a doctor kasi, medyo hawak mo yung oras mo. Dapat pwede mo, parang kaya mong i-schedule yung mga bagay-bagay. Nasa sa'yo na kung pupunuin mo talaga yung araw mo. So ikaw, hindi mo choice na punuin hindi ko pinuno yung hindi ko naman pinuno yung ko. Kasi, halimbawa, morning, MWF kasi, usually ORs lang eh. After the ORs, wala nang gagawin. Pag-uwi ko, nakikita ko ng mga anak ko. So, usually mga 4 o'clock nasa bahay na ako. Ayun pala, matanong ko lang, kamusta si Doc JM sa magulang? As a doktor na magulang? Hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Paano nga ba? I'm not very strict. Kunyari sa health nila or sa diet nila or paano mo i-handle yun? Siyempre, try mo turuan kumain ng maayos, matulog na maaga. Mga babae kasi yung mga pati mga girls yung ko. So, medyo malambing ako sa mga anak ko. Yakap pero hindi ka na strict kasi tendency, pagka babae mga anak, magiging strict. Ako nahihirapan ako mag-stricto sa mga anak kong babae. Kasi gusto mo rin yung freedom dati. Saka,
malambot ako. Malambot ako. Pagka iniyakan na ako, parang wala. Tapos na. Yung musikero kasi, sensitive ang mga Tapos musikero. na. So, yung wife ko inaas ko na po, uy, pagalitan mo naman yung mga anak mo. Oo. Kung minsan pinapagalitan ko din naman, when I need to be firm, I can be firm. Pero, masakit sa parang mabilis ako tumiklop. Yes. Uy, dapat dito makita ng mga anak ko. Ay, nako. Matatake advantage pa eh. Take advantage nila yun. Dok, naman? Ito lang kasi, isa lang sa mga tanong ko rin sa mga buhay ng doktor. Kasi di ba technically kayo nag-aaral kayo kumbaga, ng matagal, forever nga. Oo. Pero kumbaga, yung kahit doon sa formal study, like yung pagme-med, kadalasan, yun na rin yung age na nagpapamilya na. So, para sa'yo, paano mo pinagsabay yung bumubuo ka ng pamilya at bumubuo ka ng karir? Ngayon, medyo late ako nagpamilya eh. Dito nagpamilya. Ilang taon ka na? Kung matanong ko lang. Ngayon, 43. I'm 43 years old. Natapos ako nagkaroon ako ng lisensya 2009. Oh. So, how old was I? Mga Magaling 28 or 29. Sa bagay, dapat nga usually ganun may mga pamilya na, no? Yung iba, pero hindi ngayon. Hindi ngayon. Hindi ngayon. Ngayon, late nag-aasawa ang mga tao. Pero, yun. Ako medyo maaga ako. 29 ako nagkaanak. 29, nagkaanak na ako. Kakatapos ko lang ng med. Tapos magre-residency pa lang ako. Magre-residency pa lang ako. So yun nga, paano mo sila pinagsabay naman? Mabait lang talaga yung asawa ko. Oh. Oo. Kasi nung residente ako, absentee father ako. Nasa hospital ako ng basta nakauwi ako mga every 3 days. Tapos gabing-gabi na. Siguro mga 10 to 4 a.m. Yun lang. 10 p.m. to 4 a.m. Balik ako ulit hospital. Grabe, no? Ang hirap din nun. Bilang ikaw, tatay, siyempre, gusto mo makasama yung bagong mga anak. Oo. Mahirap. Nung first year, pati ako, kakapanganak lang no anak ko. So, one year, nung formative years niya, first to third, mga 1 to 3 to 4 years old, halos wala ako. Doon sa first ko na daughter. So, at least, nung second daughter ko, 7 years old siya ngayon. Na ako? 2007. Tapos na ako. Urologist na ako noon. So, at least medyo mas na. May oras na ako. May oras na ako. Hawak ko na yung oras ko noon. Tsaka maganda ngayon, at least dito, yung kumbaga, may malay na sila, nandiyan ka na, di ba? Mas importante yun. Yes, totoo. Doc, nabanggit mo kanina yung asawa. Kasi lagi ko naririnig yan sa mga mentors ko, tsaka mga na-interview ko, na bilang ikaw, achiever ka, marami kang ginagawa, and marami kang narating. Ano ba yung importansya na makapili ka ng mabait at mabuting asawa? Ay, malaking bagay yun, Chong. Napakalaking bagay niya kasi your peace of mind depends on it. Yun para sa akin, bro, isa sa mga pinaka-importanteng bagay na parang kailangan mong hanapin, peace of mind, Chong. Kasi, di ba, parang pag parati kang may iniisip, parati kang may pinoproblema, mabigat siya sa katawan, mabigat siya sa isip. Sa pagdating sa asawa, medyo swerte ako sa asawa ko eh. Pa lang siya. Kwento ko ba yung love story ko? Wag na. Konti lang. Sige. Basta we met nung college. Doktor din? Oo, doktor din. College. Tapos, medyo crush ko siya noon. Tapos, hindi pa pwede kasi parang studies. Nung med student na kami, doon na kami med student, doon na kami. Tapos, wala. Ako kasi talaga, gusto ko na talaga kasi siya dati pa. So, tapos, medyo jive yung namin, yung likes namin, nagigitara din siya. Nagigitara din siya. Tapos, naiintindihan niya gets niya na hindi kailangan parang kami lang. Diba na in terms of parang I need to go out with my friends as well. She needs to go out with her friends as well. Alam niya yung balance. Oo, alam niya na kailangan ko tumugtog. Oo. No, actually
konsentidor nga yun eh. Pagdating Sa tugtog. sa tugtog, Dahil? ang dami namin gamit sa bahay. Ang Yung mga sabi mo gitara, nga. ganda ng gitarang yun eh. Sige na, kunin mo na. Thank you. Masaya naman yun kasi araw-araw you. mo namang pinaghihirapan yung Oo, pinambibili mo. oo. Pero Tapos- naano nga si Doc pala, ano yan, automatic na message ng mga nagbebenta ng mga instruments. Hindi naman. Pero yun, tapos, yung pareha sa interest namin, we have mutual respect. We have mutual respect. Ano kami, parang, what do you call that? Alam niya na may certain privacy ako, may certain privacy din siya. Gets. Na yun, I'm very lucky in that aspect na yung wife ko is parang medyo Sobrang jive niya. oo. Nag-aaway kami, of course. Oo, hindi Of mawawala course, yan. nag-aaway kami. Pero, at the end of the day, alam namin na, kailangan tayo pa rin. Oo. Yung desisyon na yun, tayo magkasama. Ang relationship, laging decision talaga yan. Oo. Ayun nga, Doc. Yun naman, sa stability naman ng relationship nyo. Ano yung mga pinaka naging key factor kung bakit? Key factors kung bakit stable ang relationship namin. Well, I think we don't nitpick each other. Yung hindi mo masyado kinukulit yung isa. Gets. Ayun, Yung pagka, dapat matutunan nyo, yung asawa ko, pagka nagbabasa yan, Oo. okay, pag natutulog, hindi ko siya pwede istorbo. Ayun ang obsession Alam niya, ko. basa na. Oo, alam ko yan. Na, okay, pag tulog siya, hindi ko siya pwede, ginagawa mo. Awa yun. Di ba? I respect that. Tapos alam niya din, pag ako, labas ako, punta ako Tiny. Inom ako, alam niya na, nandun, na-safe ako doon. Umiinom lang ako, tumutugtog lang ako. Gets niya yun. Hindi siya yung every hour tumatawag. Gets. So, I think it's Ganda just, payo niya. I think it's just mutual respect, saka trust. Trust, no? Mutual trust and respect na alam mo na, hindi na maglolo ko yan. Kasi, gets na eh. Gets. Ay, kung punta naman tayo sa family, pero sa medyo atras naman tayo onte. Sa family mong doctors. Kamusta naman nung nagme-med ka na? Kamusta naman yung stand ng family mo nung nagme-med ka na? Supportive ba sila? Or parang mag-iba ka na ng or... Doktor yung magulang ko eh. So, alam nila eh. Ah. Pinagdaanan din ng tatay ko eh na 34 years old na ako, sinusuportahan pa ako ng magulang ko. Oo. Kasi di ba, graduate ako 29. Yun, full support. Nung residency ako, may sweldo ako, pero maliit pa rin eh. Kulang siya eh. So, sinusuportahan pa rin talaga kami ng magulang namin dati. Pero hindi naman nakaka-pressure si Papa na parang, siyempre, dahil nagdo-doktor ka, so kung paano ka niya... Hindi naman. Hindi rin siya nag-stricto. Medyo steady din lang si daddy. Parang... Pareho kayo nung dati mo. yung tatay ko medyo... Hindi rin naman ako kinulit. Parang, Ito lang, sorry, mapunta lang tayo sa med school ulit. Ano yung mga may papayo mo sa mga batang nasa med school ngayon para maging successful doctor sila in the future? Intindihin nila kung ano yung binabasa nila. Wag lang nila i-memorize. I think yung basics ng medicine, yung basics yung physiology, yung how the body works, how the body reacts when given this type of stimulus, parang yun yung pinaka-importante. Yung matutunan mo yung basics ng medicine. And for you to be able to do that, magbabasa ka talaga. Kailangan mo talaga siya bigyan ng oras. You have to dedicate your life to it. Pag med school ka, med student ka talaga. Pag med student ka talaga. You have to, you have to give up a lot of things para matutunan mo siya. Sacrifice talaga. Pero it's naging worth it siya eh. Naging worth it siya in the end. Okay naman siya. In terms of building a character para maging effective na doctor, ano naman yung mga kailangan mong i-build sa sarili mo para maging magaling kang doktor? Rapport, dapat marunong ka makipag-usap sa tao. Yun yung medyo, hindi naman advantage, pero mas earlier ko siya natutunan kasi nga tumutugtog ako, di ba? Oo, So, gets. ang dami PR yung kaibigan, dami yung mga banda. So, alam kung paano mag-connect sa tao in that aspect.
So, yan lang. Ang isa lang, pagka magdodoktor ka, don't forget to, kumbaga, enrich your personal life as well. Yes. Dapat hindi lang puro yun. Dapat matuto ka din na makipagkaibigan, makipag-usap sa tao. Tingnan mo din kung ano nangyayari sa paligid. Di ba? Kasi doon ka magko-connect sa ibang tao at different levels. Tsaka yun nga, pag makikita mo kasi minsan yung maano mo sa doktor, pagka makita mo may genuine na paki sa'yo, kahit yung ganyan, parang example ko yung doktor ni tatay, talagang makikita mo talagang parang mahal na siya ng doktor niya na talaga tuwing magpapacheck up kami. Talagang makikita mo na parang may genuine na care talaga na yun yung ma-realize mo kung bakit sa kanya ka parati talagang babalik at babalik. No? Doc, ito naman. Kung punta naman tayo sa buhay, ano naman ang mga may papayo mo para magkaroon ng good life ang isang tao? Para magkaroon ng good life, yun, peace of mind, pare. Peace of mind ang lagi mo habulin. Peace of mind. Look for peace of mind. Well, of course, financial stability helps. Pero it's not everything. Pero it does help. It avoids fights. Gets. It avoids fights. Kumbaga, ano pa ba? Saka stay true to your core. Kung sino ka. Stay true to your core. Tapos, yung friends mo, know who your friends are. Dapat, tapos, ano pa ba? Yung tanong mo ulit. Para magka-good life. Para magka-good life. Yung work-life balance sa tingin ko. Work-life balance. Work-life balance. Tapos, dapat parating nasa utak mo kung ano talaga yung pinaka-importante. Para na pa-prioritize mo kung ano yung... Totoo. Ay, pagdating doon sa good life, Doc, papasok tayo sa health. So, parang pag sa general health ng isang tao, ano yung mga importanteng gawin niya sa pang-araw-araw na buhay niya para magkaroon ng generally healthy na buhay? Well, it's general lang. Parang eat right, eat enough, not too much. Diba? The right amount of food and the right kinds of foods. Tapos, gumalaw ka. Gets. Exercise. Ikaw, Doc, paano ang exercise routine mo pagka? Nagtatry ako mag-basketball. Paano basketball? Laro tayo minsan. Tara. Sometimes naglaro basketball. Kung minsan, nagtatry kami ng wife ko sa bahay. Parang mga calisthenics or parang yung mga aerobic workouts. Pero, depende rin kung Pagdating naman sa diet, Doc, kung magiging specific lang tayo na konti, kung punta tayo sa urological health, ano yung mga bagay, ano yung mga specific na pagkain na mas magandang iwasan at mas magandang dagdagan? When it comes to stone formation, siguro yung mga matataas sa uric acid and oxalates, like your beans, your broccolis, your cauliflowers. Tapos, ang pinaka-importante, tubig talaga. You have to, ang advice nga dyan is you have to urinate 2 liters a day. Hindi drink. Gets. You have to urinate 2 liters a day. So dapat mas marami doon. So, dapat ang iniinom mo, mga 2.5 to 3 liters a day. Kasi, pag wala kang ginagawa, wala na sa katawan mo is mga 500 na yun. Tsaka yan ang insensible water losses. Ito madagdag ko lang, para may napanood ako kailan para mga tourist lang, kung bakit, kasi kung titignan daw natin yung itsura ng mga tao nung dati, kunyari ng mga 1960s, 1970s, mas mukha raw bata yung mas mukhang matanda yung mga tao dati. Kunyari sila Janis Joplin, di ba? Pag nakita mo, 27 lang siya noon, pero mukha siya matanda. Na parang one factor daw kung bakit mas mukhang bata yung mga tao ngayon, kasi mas well-hydrated yung mga tao ngayon. Dati raw kasi hindi raw uso yung bottled water, so parang hindi ka madalas makainom. So nakakabata raw ang pag-inom ng tubig. Pero pwede pa. Hindi pero natin hindi ko alam. I don't know. Doc, naman? Magpunta naman tayo sa ano ba yung tatanong ko kanina? Cut na lang natin itong part. Okay lang ba okay lang ba yung boses ko? Okay lang. Ano ba yung tatanong ko? Urologic health, tapos
General health, tapos... ito! Ito pala. Doc, ano ba yung mga common, yung mga myth or mga misconception natin sa mundo ng medicine or kahit sa urology na pwede mong i-debunk? Yung mga theory-theory natin sa kung ano ba't masisira yung ganyan or ganito. Ano ba? Sa urology? Kunyari, yung pagka may UTI ka, tapos inom ka ng buko, totoo ba yun? Sa babae pwede. Pagka, hindi naman. Pagka mild lang siya, kung minsan nawawash out mo lang siya. Pero, of course, hindi siya totally true. Yung... Ano? Yung ano daw, pagka kumain ka, tapos naglaro ka, kaka-appendicitis ka. Hindi totoo yun. Ano ba ang causes ng appendicitis? May nagbabara doon sa appendix mo. Parang infection talaga. Hindi. Usually di ba may appendix? Parang maliit lang kasi yun. May nagbabara usually dito. Na either jebs o kaya bato. Tapos, dahil hindi siya makalabas, namamaga siya. Gets. Kung mapunta naman tayo, Doc, sa prostate health. Kasi maraming, tayo mga lalaki, eventually nagiging problema yan. Paano mo naman naalagaan ng iyong prostate health? Well, magpa-check ka parati. Kasi ang kinakatakot natin sa prostate, yung prostate cancer. Well, prostate cancer kasi is silent. Yun ang problema sa prostate cancer. Most of the times, wala siyang symptoms. Hindi ka mahirapan umihi, nothing. Kasi prostate cancer is different from enlargement of the prostate. Two different things yun. So, may mga pasyente na normal, pero hindi nagpapacheck. Normal yung pag-ihi, hindi nagpapacheck, may prostate cancer na pala. Ang ginagawa natin dyan, nag-screening talaga tayo. Usually, after the age of 50, nagpapa-PSA na tayo, tapos rectal examination. Tapos, kung meron kang family history ng prostate cancer, as early as 40 years old, dapat nagpapa-PSA ka na. It's just a blood test. Blood test lang siya. Tapos, titingnan lang yung value nun. Kung mataas siya, maybe, pwede tayo mag-suspect na pwedeng may prostate cancer. Tapos, we do further workups. Yun ang most effective way to screen for prostate cancer. Pero ang prostate cancer, mostly genetic and talaga, wala, acquired ba siya? Genetic, sometimes smoking. Pati pala smoking. Pati smoking. Kunyari, sa pag-inom ng alak, ano ba yung mga pwede mong maging epekto ng nakasasakit sa liver, problema sa liver, kidney rin, di ba? Pwede, di ba? Well, pagka na-overwork mo yung kidneys mo, pero mostly liver kasi pinapatay ng alcohol. Dok, matanong ko lang din, yung sa, kasi ako, sobrang carnivore ko, sobrang hilig ko sa karne. Tapos lagi nga akong tinatakot ng mga na kidney mo, o yung mo. Totoo ba? Like, na kung mas magpa-plant na mas maglilin ako sa gulay kaysa sa karne, medyo mas iba medyo nasa sa nephrology side na yan. But ang kasi ang kidneys mo kasi nagfi-filter ng breakdown products ng meat. Okay? So pagka mataas sa meat mo, yung nitrogen mo tumataas. So, medyo nahihirapan yung kidneys mo. So, pagka may ganun, usually, ina-advise din na pag may kidney problems ka na, i-advise din na nababaan mo yung things that can produce yung nitrogen sa katawan. So, okay. BUN. Maganda nga magbawas ng onting ng karne kasi sobrang lakas ko talaga sa karne. Doc, naman? Punta naman tayo sa anong mga ipapayo mo naman sa mga current na doktor na para maging balanse naman yung buhay nila?
alam mo para generations siya. Oo. Generations. Yung earlier generations, yung mga generations ng tatay ko, trabaho. Pero yung generation natin ngayon, medyo mas maganda na yung work life kasi nakikita nila na parang importante yung Iba na yung upbringing ng generation ng doctors ngayon. Oo. So, to the younger generation, kanya-kanya naman siya eh. I can't really say na itong generation namin yung tama. Yung generation ng parents ko, I can't really say that they're wrong because they were achievers. Grabe yung na-contribute nila sa field ng medicine, 'di ba? So may kanya-kanyang oras ang bawat generation, and every generation has their strengths. So nagkataon na ito yung generation na iba yung mindset natin. Bakit kaya? Dahil social media, mga ganun? Well, pwede, or baka nakita namin yung mga magulang natin. Natututo na lang, nakita natin na parang ayokong ganun. Ayokong parating wala yung parents ko. Oo. Dok, kung mapag-usapan lang natin. Kasi 'di ba, ibig sabihin, kaya naman talagang maging successful at saka financially stable kahit balance yung oras mo So Oo naman talaga. Ano ba tamang diskarte para maging ganun? Don't be too greedy. Gets. Kasi parang yun yung sakit ng tao more. 'Di ba? Parang makahanap ka ng parang mahirap, pero mahirap yun yung point of contentment. Oo. Ang hirap hanapin nun. 'Di ba? You say, sabi mo, pag naabot ko itong pag nagkabahay na ako, pwede na ako magpahinga. Pero pag nagawa mo 'yun, sabi mo, gusto ko ng magandang kotse. Totoo. Kailan matatapos 'yun? Parang although kasi hindi rin siya bad thing kasi it motivates you as well Yung nagpapa-evolve sa atin. It motivates you as well yung wants na 'yon, So I guess dapat balance lang nung ng contentment saka nung drive. Gets. 'Di ba? Tsaka yun, kasi kung titignan natin kung bakit talaga nag-evolve ang tao ng ganito tayo ka-evolve nga, ganito tayo katalino at ganito tayo ka-modern. Dahil parang yung kahit mga ancestors natin, hindi talaga nakontento Parang dito sa East Africa, hindi masaya tumira dito. Lakad tayo na maglakad, maghanap tayo ng better place. Para talagang kung meron man yung tao na advantage is talagang hindi tayo nakokontento. Pero at the same time, yun din yung parang curse natin na kaya may gera, kaya may krimen dahil talagang paano mga babalansin kasi. Pero sa mga buhay natin, medyo mas simple sa atin 'Di ba? Parang you find things that are stable, stick with it. Tapos yung mga passions mo, you can go want that all you want, all you can. Doc, kasi nakita ko sa'yo, parang polymath ka, yung kumbaga, ang dami. Anong polymath? Ay, maraming intelligence, marami kang skills, marami kang in different fields. Ngayon nga, doktor ka, tapos magaling ka musikero, tapos ang dami mong instrumento, basketball ka, nakakwentuhan kita, feeling ko bookish ka rin, mahilig ka rin magbasa, no? Hindi mo yung wife ko yun, bro. Saka hindi mo magaling mag-basketball. Papawis lang talaga. Ano ba yung tamang diskarte sa pag-aaral ng mga bagay-bagay para maging efficient ka sa mga tinatahak mong landas? Parang gano'n. Paano ka may efficient sa... Di ko alam pare Parang how you learn, I feel, is a product genetics. Totoo yan. Genetics. Tapos yung upbringing mo mismo. So parang iba-iba tayo Iba-iba ang rate of retention natin. Iba-iba yung kung paano tayo make up. Dapat makita mo kung paano ka. Tapos kung paano mo... Kasi lahat naman tayo natututo Iba mabilis, iba mabagal, iba mas natututo kapag naka-drawing o Dapat mahanap mo kung paano ka natututo ng maayos. Tapos doon ka mag-lean. Gets. Di ba? Kasi iba-iba talaga tayo may kita mo siya sa school. Di ba may mga kaklase ka na, ang bilis mag-memorize.
Ikaw parang, paano niya ginawa yun? Paano niya nagawa yan? May kanya-kanya multiple intelligence Diba? din ang Pero tao may dyan. mga tao na ang galing din sa math. Yung iba, hindi rin. Parang, di ba? Saka isa pa yun. Ako kasi mahilig ko sa math eh. Isa sa mga tinuturo ko sa mga anak ko. Sabi ko, wag nilang babaliwalain ang math. Ang math, yung mga equations, yung mga x squared plus 2xy plus, di ba yung mga ganon? Kung paano, kasi it seems useless. Oo, pero totoo. Pero logic siya eh. Logic siya. Paano Logic tumalas siya. yung pagpaprocess? O kung paano ka you're given a set of rules, parang you work within the set of rules to solve this problem. Di ba? Hindi siya useless eh. Tsaka Siya, mental exercise siya. And that's how you get sharper in learning. Tsaka sabi nga nila, di ba, ikaw, Doc, bilang isang Freemason ka, parang mathematics and geometry are really the language of God, di ba? Parang ganun. So parang pagka magaling ka sa math, technically meron kang deeper perception sa mundo, no? Parang pero ako hindi ako magaling sa math. Doc, ayun lang, mapunta lang tayo kasi ito, may tanong lang ako kasi nakita ko kanina sa CV mo na ang undergrad mo is biology. Ito lang, matanong ko lang bilang doctor ka, tapos ikaw yung syempre mas legitimate ka regarding that field. Nabash ako nung kailan dahil nagsalita ako. Parang nagbigay lang ako ng nagturo lang ako about Big Bang and evolution. Tapos nirelate ko lang siya sa existentialism na philosophy na parang ikaw yung gagawa ng sarili mong meaning sa buhay kung wala pang napapatunayan sa science na may outsider factor sa mundo. So, kung ikaw bilang undergraduate ng biology at saka isang doktor, anong opinion mo sa theory of evolution and mutation? Medyo malalim yun, Chong. Kasi parang ang quick answer kasi parang wala naman talaga sa atin may alam eh. Di ba? Yun naman totoo eh. We really don't know. We have faith. We have our beliefs. But looking at biology, looking at yourself, looking at your cells, and how we are, parang may greater design. Di ba? Parang parang ang hirap isipin na random lang, no? Na random siya. Ganun Di din ba? naman ang view ko. Parang ang hirap siya isipin. Parang the existence of, kasi ang daming units eh. Ang daming sobrang liliit na units working together to make us. Yeah, totoo. Parang tayo, kahit diba? yung buhay ng mga bakterya sa gut, sa gut mo, importante yung function nila para mabuhay ka. Diba? Parang it calls for, parang meron siyang higher design. So, ako parang ganun din yung view ko, na merong technically higher order, merong power ang universe. Pero hindi kasi talaga natin alam kung ano siya. Kung sino siya, ano istorya niya. Siya. Pero Dok, kung punta lang tayo sa yun nga, yung yun lang, sa evolution factor lang. Totoo ba talaga ang evolution o hindi? Parang gano'n. Well, in terms genetic of side. Oo. In terms of kasi may evidence tayo na nag-evolve eh. Na nag-evolve, pero kung saan galing yung pinakauna. Totoo. Hindi natin alam. Yung single-celled organism na yan. Single-celled organism nga ba talaga? Wala talaga. Di ba? Parang di mo mahirap din kasi manigurado. Di ba? Wala naman talaga sa atin nakakaalam eh. Nobody knows. Totoo. Pero yung evolution, yun, medyo proven yun. Kasi diba sa DNA lang, malalaman mo yun. Hanggat merong shared DNA sa isang species, sabi, meron kayong shared ancestry. Diba? We still find single-celled organisms right now. Diba? May nakikita pa rin tayo. Tsaka, diba, kunyari, chimpanzee, parang 98.9% ng DNA natin, shared natin sa kanila. So, parang pinsan. Hindi natin sila ancestor, pinsan natin sila. Parang meron tayong shared ancestry. Parang pwede, oo. Doc, maraming salamat. Patapos na rin to. Last few questions na lang bago matapos. Doc, ang dami mo narating sa field ng medicine. Ang dami mo rin nagawa sa field ng music and at the same time sa family mo. Pero kung maaalala ka ng mga taong nakakilala sa'yo in the future, saan mo gusto maalala or paano mo gusto maalala? Hindi pwede sa lahat. Sa lahat. Sa lahat. Hindi,
Isa lang? I guess, yung kids ko. I want my kids to remember me kung paano kayo magkasama, paano kumakain sa labas, paano kayo maglaro, how I take them out. Saka yung, of course, my wife. Na, kung how we are as a family. Yes. Parang mas importante sa akin yun, yung nasa loob. Parang wala ako masyadong kung anong iniisip sa akin sa labas. Mas importante sa yung kumbaga kung maalala kasi ka yun naman yung nakita mo araw-araw eh. Totoo. Sila yung nagmamatter. Sila naman yung nagmamatter eh, di ba? Lahat ng everything else is noise. Totoo yun. Di ba? May rinig ka chismis. Ito si JM, ganito, ganyan. Okay. Di ba? It might be true. Maybe not, pero should it affect me? Parang hindi dapat eh. Parang totoo. You worrying about things na will not impact you immediately. Totoo. Parang tsaka ihinder ka pag masyado mong inisip talaga yung isipin ng ibang tao sa'yo. Oo. Saka weird tinuturo ko to sa mga anak ko. Sige. Yung mga anak ko sabi, I don't look good, Dad. I don't like my clothes. Sabi ko, nobody's looking at you. Totoo. Laging sarili nila. Nobody's looking at you. Nobody's going to care. Oo. Di ba? Nobody's going to care. May maglalakad, may makita ka, hindi masyado maganda yung buhok. Tapos na, oo. Di ba? Oo. In the greater scheme of things, it did not matter, di ba? So, bakit mo siya poproblemahin? Kasi, yun eh. Wala, Oo, I'm still trying to teach my kids that. Kasi ngayon, yung daughter ko, 14 years old, teenager, na parang, Dad, I don't like this. Ayaw ko niyan. Ang dami niyang problema sa mundo na parang feeling niya pinagmamasdan siya ng buong mundo. Well, lahat naman tayo ganun dati eh. Di ba? Pero ngayon, at this day and age, parang alam ko na I'm just one of the faces in the crowd. Nobody's going to remember me afterwards. Totoo. Kasi yun naman talaga eh, di ba? Nandun ka, bigla ka sumigaw, titingnan ka ng mga tao. Pagkatapos, wala na, tapos na siya. Yun din yung na parang ang tao sa totoo lang, masyado nilang iniintindi yung sarili nila para masyado pa nilang intindihin ka. Parang yung mga Gen Z tawag dyan, parang main character vibes. Main character syndrome. Di ba sa social media? Kala mo pinapanood ka ng lahat ng tao. Parati hindi yun totoo. Hindi totoo na pinapanood ka ng mga tao. Nobody cares about you. Yun ang totoo. Totoo yun. Di ba? Yun nga, sa tingin mo, Doc, bilang doktor ka rin, ano ba yung mga negative effects ng social media na maagang na sa social media yung mga bata? Yun. Masyado silang parang unsure. Tsaka kino-compare nila yung sarili nila sa nakikita nila. Tapos, parang everything matters. Totoo. Everything matters. Well, pero hindi naman siguro social media. Parang ano lang yun eh. Parang as a teenager, nakikita ko siya as a teenager. Pero, ang pangit lang nung connection ngayon ng tao. Yung halimbawa, nakikita mo sa restaurants, sa pamilya, nagsiselfone lahat. Lang, sakit na, no? Nagsiselfone lahat, di ba? Hindi nag-uusap. Parang, siya, hindi siya magandang pangitain. Parang, and I feel na sa trajectory natin ngayon in the future, unless we change it completely, pangit magiging result. Tsaka ang weirdo no, kasi parang dahil sa social media, mas naging connected tayo sa kalawakan ng mundo. Pero at the same time, sa immediate, mas nagiging disconnected ka. No? Yes. Parang malulungkot yun. Pero Doc, ito, ano naman yung may ipapayo mo sa mga 16 years old? Kasi lahat tayong dumaan dyan. Sa mga 16 years old, naligaw sa buhay. Naligaw? Di ko alam, Chong. Di naman ako naligaw eh. Pero talaga alam mo sa 16-year-old, babalik ako to my 16-year-old self. Parang sabi ko parang okay lang yan. Okay lang magkamali. Okay lang magkamali. Basta huwag ka lang mawawala ng loob. Yun nga, consistency talaga eh.
Di ba? Ang daming tao kakamali. Tapos magmumukmuk. Wala nang gagawin. Ayaw na. Such Oo. Such Mahirap yung maging quitter ka. Oo. Such parang sama man pakinggan. Pero parang weakness ng character siya eh. Totoo yun. It tells of a weak personality. It tells of a weak character. Di ba? Consistency dapat. May ginagawa ka. Kung gusto mo, tuloy mo. Ang view nga namin dyan kahit sa pag-workout nila ng mga tropang ko na parang dati kasi nung nag-workout ako laging intense laging po sobrang bibigat, sobrang tagal. Tapos parang may isa akong tropa na siya lagi lang siyang consistent tsaka parang easy lang yung workout niya. Pero sabi niya, bro, laging consistency over intensity. Kasi pag lagi kang intense, lagi kang magkaka-burnout ka, mapapagod ka. Pero kung consistent ka lang, slowly nag-evolve ka, natututo ka, tsaka parang imposibleng may gagawin kang isang bagay na consistent mong ginagawa for around years nang hindi ka gumagaling. Diba? Exactly, pare. Yan ang sikreto kung paano ka gagaling. Consistency. Araw-araw mo dapat siyang practice, consistency. Dapat ginagawa mo siya parati. Di ba? Lahat naman tayo nagsimula sa hindi marunong eh. Oo. Lahat ng bagay, lahat pati ng bagay yan. Wala naman nagsimula, naghawak ng gitara. Virtuoso kagad, di ba? Oh. Pero, practice lang talaga sa consistency. And I feel that that's the secret to living a successful life and having a successful career and having yun. Doc, last question na. Nabanggit mo yung about sa success. Para sa iyo, Doc, at your age and at your sa mga sa accomplishments mo na ngayon, ano pa yung further goals mo in the future? Health, bro. Health talaga. Health, oo. Kailangan kong i-improve yung health ko. Yun yung parang at this stage in my life, kailangan ko improve yung health ko kasi hindi na bumabata, Chong. Totoo yun. Hindi na bumabata. Ang hirap pati. Ang hirap maging consistent sa pagkain, sa exercise. Totoo yan. Sarap mahiga di ba? Trabaho ka, pagod ka sa trabaho pagdating mo. Parang masarap lang mahiga sa kama di ba? Sarap mag-TV. Pero kailangan you have to resist the urge. You have to resist the urge. Tsaka kasi talaga, pag prioritize mo talaga yung health, lahat ng pinaghihirapan mong bagay, mas magagamit mo, mas may enjoy mo yan, di ba? Oo. Saka mas masarap sa pakiramdam eh. Yung kasi may face at tumataba ako, papayta ng konti. Pagka yung nasa medyo mataba akong face, ang sluggish ng pakiramdam. Parang parati kang pagod, parati ka inaantok. Totoo yun. Tsaka yun nga, pagka ka naman, yung kahit kunyari, pag-workout nga, kahit nag-workout ka, kahit pagod ka, parang ang sarap sa pakiramdam. Oo. Sarap siya. Endorphins. Magba-basketball ka pa tayo. Laro tayo minsan. Doc, maraming salamat sa oras mo sa nung kwentuhan. Sobrang enjoy ng podcast. No problem, brother. Thank you.